Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Patnubayan nawa tayo ng banal na Espiritu Santo. Pagkalooban nawa tayo ng kaalaman at pangunawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating patuloy na pag-aaral ng Biblia at ng Katekismo, ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay ang tungkol sa Ama namin, ang 7 kahilingan sa Ama namin. Una, sambahin ang ngalan mo. Ikalawa, mapasa amin ang kaharian mo. Ikatlo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ikaapat, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ikalima, patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ikaanim, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Ikapito, iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang Ama namin, ang pakay ng unang 3 kahilingan ay ang papurihan ng Ama, ang pagpapabanal sa kanyang pangalan, ang pagpapabanal sa kanyang pangalan, ang pagdating ng kaharian at ang katuparan ng kanyang kalooban. Ang 4 na sumusunod ay mga pagpapahayag ng ating mga pangangailangan sa Kanya. Hinihiling dito na ang buhay natin ay pangalagaan, mapagaling sa kasalanan, mapatawad sa ating mga kasalanan, at magtagumpay ang mabuti sa pakikibaka sa masama. Katekismo numero 2857. Ang Ama namin ay tinatawag din panalangin ng Panginoon sapagkat itinuro ito ng ating Panginoon mismo sa mga apostol nang hilingin nila sa kanyang turuan sila kung paano manalangin. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13. Sa pinakadiwa nito, binubuo ito ng 3 panalangin para sa kaluwalhatian ng Diyos na sinundan ng 4 na kahilingan para sa ating pisikal at espiritual na kabutihan. Napakahalaga po sa bawat pagsamba, bawat pananalangin, kilalanin natin ang makapangyarihang Diyos na ating nilalapitan. Naroon ang ating buong kababaang loob, pagpapasalamat sa Kanya, pagpupuri, pagsamba, at pagkakilala, ang ating pagkilala sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kapangyarihan, at sa ating kahilingan na nawa po ay dumating ang Kanyang kaharian, mapasa atin ang Kanyang kaharian. Kapag nananatili sa atin ang salita ng Diyos, nasa puso at isipan natin ang salita ng Diyos, pinaghaharian tayo ng salita ng Diyos, tunay nga pong sumasa atin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang paghahari. Siya ang paghariin sa ating puso, sa ating buhay. Sundin ang Kanyang kalooban. Sundin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga kautusan. Sinusunod natin, hindi ang sarili nating gusto. Kadalasan sa ating pananalangin, pinipilit natin ang sarili natin gusto. Kadalasan sa ating pagdarasal, tayo ang naghahari at kung minsan, inuutusan natin ang Diyos sa ating pananalangin kung ano ang gusto natin at kung ano ang gusto natin mangyari. Hayaan natin ang Diyos ang maghari sa ating buhay, sa ating kalooban. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw.
Alam ng Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw, lalo na po sa pagkain. Alam niya na kailangan natin ang pagkain para mabuhay. Pero tandaan po natin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita buhat sa kanyang bibig. Katulad ng kanyang salita, pagkain ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Tulad sa tuwing dadalo tayo ng banal na misa, ang pagkain sa habag, ang pagkain sa altar na ating pinagkasaluhan, ang kanyang katawan at dugo, ang Eucharistia, ang Ostia. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang kapatawaran ay nasa pagpapatawad, katulad ng ang pagtanggap ay nasa pagbibigay. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Lahat tayo po ay nagkasala. Nasusulat, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Maliban kay Kristo na naging tao, hindi sa naging katulad natin nagkasala. Lahat po tayo nangangailangan ng kapatawaran, pinatawad tayo, magpatawad tayo. Kung paulit-ulit man na nagkakasala ang ating kapwa, ang ating pagmamahal sa Diyos ay walang hanggan. Katulad ng pagmamahal natin sa mga iniligtas ng Diyos. Kung walang hanggan ang kapatawaran ng Diyos, dapat gayon din tayo, walang hanggan ang ating pagpapatawad. Kung sa tao lamang, hindi madali ang magpatawad. Kung sa kaalaman, karunungan at lakas lamang ng tao, hindi natin kaya magpatawad. Pero kung pinaghaharian tayo ng Diyos, sumasa atin ang salita ng Diyos, sumasa atin si Kristo, at nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kung ang utos ng Diyos ay magpatawad tayo, at tayo po'y nananangan sa Diyos, magawa natin ang pagkapatawad. Tandaan po natin sa ating paghingi ng kapatawaran, pinapatawad tayo ng Diyos, subalit kailangan magbayad puri po tayo sa ating pagkakasala sa laman at sa ating pagkakasala sa kaluluwa, sa espiritu natin. Sa ating pagkapatawad sa ating kapwa, naroon kaakibat ang katarungan na dapat pagbayaran. Sa ating paghingi ng kapatawaran sa Diyos, nakahanda tayong tanggapin ang pagbabayad puri. Sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating kapwa, nakahanda tayong magbayad puri. Kung tayo po'y nakasira ng ari-arian, kagamitan ng ating kapwa, ang pagbabayad puri po ay ang pagsasaayos at ang pagkapanauli. Ang paghingi ng kapatawaran sa mga danyos perwisyo sa kasiraang puri at kasiraan ng tao. Kailangan natin magbayad puri upang maipanauli ang pagkasira ng dignidad ng isang tao, ng kanyang pangalan. Ang kapatawaran para sa lahat, subalit nakahanda tayong tanggapin ang pagbabayad puri. Kung patuloy tayong humihingi ng kapatawaran, dapat handa rin tayo magpatawad, gaano man ito kahirap. Ang pagkakasundo at ang pagkapatawaran ay kagalingan ng katawan at kagalingan ng kaluluwa. Ang kaamuan at kapayapaan, ang pagsusumikap na magpatawad, ang pagsusumikap na magkaroon ng pagkakasundo, ito po ay kagalingan ng ating katawan lupa at kagalingan ng ating kaluluwa. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sa lahat ng sandali, naroon ang tukso. Hindi natin pwedeng utusan ng tukso na layuan niya tayo. Trabaho ng demonyo ang manukso at ang magwasak. Naparito ang demonyo sa sanlibutan, ang diablo sa sanlibutan, upang sirain at wasakin ang tao, ang sangkatauhan. Tayo pong umiwas sa tukso. Umiwas tayo sa mga lugar na lagi tayong natutukso
Umiwas tayo sa mga hindi magagandang usapan na natutokso tayong magalit, mag-amok. Umiwas tayo sa mga mahahalay na lugar upang maiwasan natin ang tukso ng kahalayan. Umiwas tayo sa mga panggagalit sa mga tao upang maiwasan natin ang tukso ng gulo. Umiwas tayo sa lugar kung saan malimit tayo nagkakasala. Iwasan natin ang mga taong naging sanhi ng ating mga pagkakasala. Magmahal at magpatawad. Pero hindi kailangan magkakasama ang mga taong lagi nga roon ng tukso at mga pagkakasala. Ang umiwas sa tukso ay pangako natin sa binyag na itakwil ang pangaakit ng diablo. Ang pangako natin sa binyag na itakwil ang mga gawa ni Satanas, ang mga pangaakit ni Satanas. Isabuhay natin ang pangako natin sa binyag. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Laganap ang kasamaan sa paligid, subalit mas laganap at makapangyarihan ang kabutihan ng Diyos at ang kagandahan ng loob ng Diyos. Maghari nawa ang kabutihan laban sa kasamaan sa pamagitan ng ating malimit na paggawa ng kabutihan, kaibig-ibig at mga banal na kaisipan at gawain. Ang apat na anyo ng panalangin, una pagsamba, pangalawa pagsisisi, ikatlo ay pasasalamat, ikaapat ay pagsamo. Ang Espiritu Santo ang nag-aalaga ng alaala ni Kristo sa kanyang iglesyang nagdarasal. Pinapatnubayan niya ito sa ganap na katotohanan at ginaganyak na lumikha ng mga bagong formula upang ihayag ang di malirip na misteryo ni Kristo na gumaganap sa buhay ng iglesia sa mga sakramento at misyon ng kanyang iglesia. Ang mga formulang ito na kinatha ay pinauunlad sa tradisyong liturhiko at espiritual. Ang formulang panalangin na inihayag sa mga kasulatang apostoliko at kanoniko ay patuloy na nagiging pamantayan sa panalangin Kristiyano. Katisismo numero 2625. Sa pagbibigay kahulugan dito, ang panalangin ay ang pagtataas ng puso at kaisipan sa Diyos. Kapag tayo ay nagdarasal, bumabaling tayo sa Diyos sa isang mapitagan at taos-pusong pakikipag-usap upang buksan sa Kanya kung ano ang nasa ating kaisipan. Gayon din ang pinakamalalim na hangarin ng ating mga puso. Ayon sa layunin, mayroong apat na uri ng pananalangin tulad ng inisa-isa na natin sa itaas. Ang tatlong pagkapahayag ng panalangin, una, pagbigkas, ikalawa, pagdili-dili, pagmuni-muni, pagnilay-nilay, ikatlo, kontemplatibo. Ang tao ay ginagabayan ng Diyos sa mga daan at yapak na kalugod-lugod sa Kanya. Ang bawat mananampalataya ay tumutugon ayon sa pasya ng kanyang puso at sa pagkapahayag ng kanyang kalooban sa pananalangin. Subalit ang tradisyong Kristiyano ay nag-iwan ng tatlong uri ng panalangin. Ang panalangin pabigkas, pagdili-dili, at kontemplatibo. Ang mga ito ay may iisang katangian, kapayapaan ng puso, ang masigasig na pagsunod sa salita, at ang pananatili sa harap ng Diyos ay nagpapaalab sa tatlong uring ito ng pananalangin. Katisismo numero 2699. Ang panalangin ay nakikilala rin sa paraan ng pagkapahayag. Ang pasalitang panalangin ay ang pagbigkas ng panalangin ayon sa isang pangkat ng kaanyuan. Halimbawa, ang Ama Namin o ang Santo Rosario, ang pangkaisipang panalangin, pagninilay-nilay, pagdili-dili, ay ang direksyon at kontrol ng isipan patungo sa Diyos o sa isang katotohanan ng pananampalataya. Nawa, higit nating maunawaan sa tulong
gabay at patnubay ng Espiritong Banal, ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo at ang 7 kahilingan, 3 para sa Diyos at 4 para sa ating kapwa. At gayon din naman ang 4 na anyo ng panalangin, pagsamba, pagsisisi, pasasalamat at pagsamo. Sa ating pananalangin, naroon na sinasamba natin, pinupuri, dinadakila natin ang Diyos nating nilalapitan. Naroon tayo na laging handang magsisi upang maging malinis ang ating budhi at kaisipan sa harapan ng Diyos. Ugaliin natin ang magsisi, humingi ng kapatawaran at handa rin magpatawad. Ang pusong lagi nagpapasalamat. Ang pusong lagi nagpapasalamat sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Maging ugaling mapagpasalamat. Pang-4, pagsamo, kababaang loob, pagsumamo sa pananalangin. Kinikilala dapat natin at naunawaan dapat natin kung sino ang kabanal-banalan at puno ng kadakilaan at makapangyarihang Diyos na ating nilalapitan. Kababaang loob sa pananalangin, sa ating mga pagsusumamo, At gayon din ang 3 pagkapahayag ng panalangin, pabigkas, pagdilidili at kontemplatibo. Nawa sa ating pananalangin, hayaan natin ang Diyos na ang kalooban niya ang mangyari. Maaring hilingin natin ang lahat na nais ng gusto nating hilingin sa Diyos. At mapangyayari niya ang kahit anumang hilingin natin. Huwag lang ikapapahamak ng ating katawan at kaluluwa. Maari nating hilingin sa Diyos ang kahit ano, siya po ay makapangyarihan at magagawa niya po ang lahat. Maliban lamang kung ito'y ikapapahamak ng ating katawan, ng ating kapwa at ng ating kaluluwa. Subalit nawa sa ating pananalangin, lagi natin isapuso't sa isip. Ang kalooban mo ang mangyari, huwag ang sa akin. Ang kalooban mo, Ama, ang mangyari, huwag ang sa akin, katulad ng panalangin ng Panginoong Hesukristo. At maging handa tayo sa katugunan ng Panginoon. Meron siya mga katugunang permissive will and perfect will of God. Ama naming Diyos, salamat po. Pagpalain po ninyo kami sa pamagitan ng anak mong si Kristo Jesus sa gabay patnubay ng Espiritong Banal. Amen. Mama Mary, pray for us, help us and guide us. San Jose, pray for us, help us and guide us. San Martin de Porres, pray for us, help us and guide us. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.